na nakita ko yung purpose ng Christmas ay hindi lang po para mag-celebrate. Hindi lang po para magbigayan, para maging masaya. Alam niyo ang purpose ng Christmas? Alam niyo ano? Is to save the soul. Yung sinabi ni Tito Mit, di kami nag-uusap niya kasi yun talaga eh. Alam niyo ba kung bakit ang purpose ng Christmas ay para iligtas ang mga kaluluwa? Alam niyo bakit? Kung walang Kristong pinanganak sa mundo, walang Kristo ring mamamatay para sa iyo sa krus ng Kalbaryo. Kaya talaga ang purpose ng Christmas is para iligtas ka pa rin. Amen, amen? Salvation pa rin po. Is to save the soul. Diba? Para sasabi ng iba is to bring back the relationship of human to God, diba? Salvation pa rin yun kasi pag may relasyon ka sa Panginoon, maliligtas ka. Tama? Ngayon, para po malaro po sa isip nyo, ang gusto kong ipahiwatig. Kung yun, listen carefully, ang gusto ko pong marinig ito kahit ano nasa pinto, kahit nasa likod, gusto ko pong ma-absorb nyo po ito. Kung yun po ang driving force ng Diyos, para ang Diyos na nakaupo sa trono niya sa langit ay magpakatawang tao at ipanganak sa krus, ipanganak sa sabsaban at mamatay sa krus. Hindi po ba dapat yun din ang driving force mo para umalis sa comfort zone at humayo at magdala ng kaluluwa kay Kristo? Ulitin ko po Ulitin ko po. Kung yun po ang driving force o motivation ng Diyos, para ang Diyos na nakaupo sa trono ng langit ay may panganak sa mundo at ipanganak sa sabsaban, hindi po ba dapat yun din ang motivation natin para umalis sa comfort zone at humayo at magdala ng kaluluwa sa Kanya? Amen, amen. Biro niyo, ang sarap na ng buhay na ng Diyos eh. Nakaupo na sa trono eh. Pero dahil gusto ka niyang iligtas, nagpakatawan tao siya at pinanganak sa sabsaban. Tapos pinanganak siya para lang mamatay din sa'yo. Amen. Lahat po ba'y nakikinig? Amen. So, ang purpose ng Christmas ay para iligtas tayong lahat. Amen. Amen? Kaya kung may magsasabi na ang purpose ng Christmas ay just to celebrate and to have a joyful heart, to have yung mag-exchange give, bababa po ko rito kasi hindi po yun ang purpose ng Christmas. I will not preach anymore kung yun lang. Because 99% truth is 100% lies. Ang 99% truth, nagsasabi, let's celebrate, magbigayan tayo. Tama, mali? Tama po yun. Magkainan tayo, mag-celebrate po tayo. Tama, mali? Tama po yun. 99% truth, but kulang ng 1% dahil ang purpose ng Christmas ay hindi lang kainan, hindi lang pagbibigayan, kundi para iligtas ang mga nawawala at naliligaw ng landas. That's why 99% truth is 100% lies. Kaya kung Christmas lang at wala ka nadadala sa Panginoon, pasensya ka na. Baka po nabubuhay ka lang sa lies. Medyo mabigat po yung aking mensahe, pasensya na po kayo. Pinag-pray ko po ito, Mike, at hindi ko po alam kung patatayuin niyo pa po ako next year dito. Dahil alam nyo, ang isa sa mensahe ng Panginoon ay talagang wala namang ibang dinala ang Lord na mensahe dito sa mundo para sa ikaliligtas lang natin. No, masaya tayo dahil pinanganak siya. Pero let's go back to the main and original purpose. Bakit siya pinanganak? Amen po ba tayo, Ron? Amen. Amen. So, hindi po about Christmas ang aking ituturo ngayon. Intro lang po yun. So, we will go back to our context sa Genesis or sa Exodus. Naniniwala po kasi ako, walang tinawag na lingkod ng Diyos para sa konti. Si Pastor June, hindi po tinawag yan para sa konti. Ako po, hindi po ako tinawag para sa konti. Hindi lang po kami sanay na humarap sa marami. At ngayon, this is my last Sunday ngayong taon na magtuturo. Kasi next year na, dahil yung scheduling po. Kaya I will do my very best to give
the whole message of the Lord para po sa CSB Sampaloc. And I want to get your 100% attention kasi hindi lang po ito pang individual kundi para sa buong kongregasyon. So ang tanong po, are you ready for the word? Amen, amen. Are you ready for the word? Punta po tayo dito sa aking text. Dito po sa Exodus chapter 17 verse 9 to 13. Sinabi ni Moses kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at makipaglaban kayo sa mga Amalekita. Tatayo ako bukas sa ibabaw ng burol habang hawak ang baston na inutos ng Diyos na dalhin ko. Verse 10, kaya nakipaglaban sina Josue sa mga Amalekita ayon sa inutos ni Moses, habang sila Moses, Aaron at Hur ay umakyat sa burol, at habang nakataas ang kamay ni Josue, nanalo ang Israelita. Pero kapag binababa niya ang kanyang kamay, nanalo sila. Ang tanong ko po sa inyo, sino po nakabasa na nung kwento na yun, taas ang kamay? Amen. So, 50% alam niyo na. Pero gusto ko pong lagyan ng konting spicy or konting sangkap para ma-absorb nyo. And we will relate to our present situation sa CSB Sampaloc. Dahil talagang, sabi nga ni Kuya Mike nung tumawag sa akin kagabi, alam mo, palagay ko, sabi ni Kuya Mike, dinala ka ng Lord dito sa CSB para ma-impart yung passion sa pagsusolve. Kasi ultimong bahay ko po, tinatanggalan ko ng comfort zone para makapag-win ng souls. Nakita nyo. Kaya sabi ko, Lord, yung passion ko nawa, ma-impart ko rito. Ngayon dito ko sa Exodus, si Josue ay binigyan ng mandato ni Moses. Anong sinabi ni Moses kay Josue? Pumili ka. Sabi mo nga, pumili ka. Oh, nawala yung mic, ayaw kong papiliin. Ayan. Ayan, thank you po. Thank you. Yan. So, sabihin nyo nga, pumili ka. Ang tanong, anong dahilan bakit pinapili ni Moises si Josue? Para saan? Para makipaglaban. Tama sa mga nakabasa? Para makipaglaban. Pumili ka ng mga tauhan para lumaban sa gera. Alam niyo po ba si Pastor June, pumipili po yan ng mga tao para lumaban sa gera. At hindi normal na gera po ang mga pinipili niyang soldier. Hindi ordinaryong gera. Kaya po, nandyan si Pastor Celso, pinili yan para maging leader ng kapulungan. Si Kuya Mike, si Ate Jess, pinili po sila. Tama? Amen? Amen? Yung core group nyo, pinili po kayo. Tama? Amen. Kasama na po ko ron. Praise God. Hallelujah. So may pinipili ang ating Moises. Walang iba kundi si Pastor June. Na mga tao po nasa sabak sa gera. Moises, kayo mo yun. Ang ating walang ibang Moises kundi si Pastor June. Sino po nagmamahal kay Pastor June? Magsabi. Sabi. Hallelujah! Alam nyo, sa lahat na nagmamahal, masaya po ako dahil narinig ko yung sigaw ng amen niya. Sino ulit nagmamahal kay Pastor June? Magsabi ng amen. Pasensya na kayo, nauna si Kuya Mike na nag-amen doon bago kayo sumigaw. Si Kuya Mike. Yes, amen. So, kaya nga text ko sa'yo, Tatay Jun, love you kagad sa dulo. Kasi talagang, iba naging tatay rin siya sa akin. Kaya sobrang mahal na mahal natin. At alam niyo ito, sa mga nakabasa ng kwentong ito, merong dalawang taong tumulong. Sino po yun? Si Aaron at Hur. Amen. Bakit kailangan tulungan ni Aaron at Hur si Moises? Dahil pag nakataas ang kamay niyang nananalangin, nananalo sila sa gera. Pag bumababa ang kamay ni Moises, natatalo sila. Alam niyo po ba ang mga pinili niya? Pag kayo po ay bumitaw sa pagtulong sa Moises natin, bumabagsak ang ministry. Why? Kailangan niya ng tutulong. Yes! Hallelujah! Kaya yung pananalangin niya is a backbone of your growth. Yes! In every situation, in every troubles and challenges, there is pastor praying behind. Kaya huwag mo sabihin nagtatagumpay ka dahil magaling ka. Meron lang pastor na nagpipray sa inyo. Hallelujah! Kaya huwag niyo kakalimutan ang tatay niyo. Amen!
Huwag niyo siyang pababayaan. Tulungan niyo siya itaas ang kanyang kamay. Dahil ang tagumpay ng simbahan ay nasa totoong lingkod na ng Diyos Hallelujah! na ang mga tao ay nagtutulungan para itaas ang kanyang kamay. At kung titignan niyo yung kwento ng alay si Moises, anong ginawa ni Aaron at Hur? Kumuha ng bato at ipinukpok ba? Sorry. Ipinukpok ba yung bato? Ano napatawa ko. Yun, success na ako, napatawa ko si bro. Anong ginawa? Kinuha yung bato at pinaupo. Alam nyo, sometimes kailangan nyong i-comfort ang pastor dahil siya'y napapagod din sa paglilingkod. Hallelujah! Last week, tinext ako ni Pastor June. Sabi sa akin, Pastor Nyor, baka meron kang member na hindi na masyado nakaka-attend, puntahan natin. Ilang taon ka na po tayo? 70. Basta 70 plus na lang. Biro nyo, ang ganyang edad, sasabihin sa akin, samahan para pumunta pa sa mga bahay-bahay. Hallelujah! Kukuha ko ng bato, hindi para ano. Di ba parang tayo, upo ka. Tutulungan natin siya, amen. Tutulungan natin siya, amen. Tutulungan natin siya, amen. Amen. Ngayon, ganito. Anong chapter ito? 17. So, tinulungan ni Aaron at Hur sila dahil pag nakataas ang kamay, nananalo si Josue sa gera. Siguro si Josue, parang ito yung mga core. At yung mga core leader ng CSB, may mga tao rin po yan. Si Josue, parang si Kuya Mike, may tao, music ministry, practice kayo dyan, ha? Youth, Clarence, ha? Ano kayo dyan, ha? Ayusin natin yung youth ministry. Okay, children, ha? Ito. So may mga ano po yan, parang ladder of leadership. Amen? Actually, I'm not preaching right now. I'm giving you the discipleship system or kasi nakuha ko kay Pastor Hiram. Lagi po ako nakikinig kay Pastor Hiram at dito po yung pagpunta niya rito, na-i-preach niya yung connect or naituro yung connect group. And that connect group, i-connect ko po rito sa tinuturo ko kasi may hirapan ang pastor kung siya lang ang lahat mag-iisip. Amen? Kaya kailangan may small group. Si Josue, may tao pa para lumaban. Pero I will tell you, the next chapter, kinorek si Moises ng kanyang biyanan. Sino may biyanan? Sino na nasubukang i-correct ng kanyang biyanan? Parang wala, ang babait niyo pong mga asawa at anak. Manugang. Manugang yung nagko-correct sa biyanan. Hallelujah! Alam niyo, nasa chapter 18. Tingnan niyo po maigi, no? I have only 28 minutes and gusto ko pong masabayan niyo po ito. Sa chapter 18, okay, verse 17 to 21. Sinabi ni Jethro, si Jethro po ang biyanan, hindi ganyan ang dapat mong gawin. Kinorek. Kanina, ang ganda nung kanyang sistema, nagpe-pray siya, tinutulungan siya ni Aaron at Hur at si Josue nagtatrabaho sa laban, pero pagdating sa kanilang bayan, hindi niya na-apply sa kanilang pamilya at bayan yung sistemang ginawa ni Moses sa pagpili ng tao para ma-organize ang lahat. Bakit? Sa kwento dito sa chapter 18, ito na yung papasok yung ministry ni Tatay June. Alam niyo kung paano nangyari? Siya po pumupunta sa bahay-bahay. Si Moses, kung babasahin yung chapter 18, mula umaga hanggang gabi, si Moses po ang humaharap sa lahat ng tao. Napapagod po siya. Pati yung children, ay isipin niya pa. Pati yung youth, pati yung nanay, pati yung tatay, pati yung music, pati yung... Alam niyo hindi, ako po'y bago lang pastor. Pero yung nakita ko yung daddy ko at yung si Pastor June, ganun po, napapagod sila. Ang sabi ni Jethro, mali yung ginagawa mo. Bakit? Alam niyo, sa 70, ang ganda eh. Pumili ng tao pagdating dun sa mga personal life. Pagdating sa kanilang pamilya, si Moses ang humaharap. Para mali yung yung pakikitungo mo sa asawa mo, ayusin mo. Galang mo, magulang mo, mga anak, sundin niyo. Lahat siya pa. Libo-libong tao si Moses sa harap. Kaya sabi dito sa chapter 18, umaga hanggang gabi.
Kaya sabi ng kanyang binan, mali yan. Ngayon, ito po, actually, ang preaching ko po ngayon, hindi pwedeng marinig nyo lang. Kailangan applicable at kailangan ito po ay yung magagawa mo. Ibig sabihin, ma-apply natin. Ano yung word na nasa isip ko kanina? Hindi lang applicable eh. Basta dapat may mangyari po sa atin. Sino pa dito ang nasa puso niya o nasa isip niya, merong gagawing himala ang Diyos sa CSB Sampaloc? Magsabi ng Amen. Amen. Sino dito yung nananampalataya, may gagawing pagkilos ang Lord dito? Magsabi ng Amen. Amen. Magtutulungan po tayo rito. Amen. Amen. So tingnan niyo po yung advice ni Jethro kay Moses. Okay. Sinabi rito sa Exodus chapter 18, okay, verse 19. Okay. Si Jethro, biyanan po nag-advise kay Moses. Si Moses, man of God to. Nakakausap niya diretso ang Diyos. Pero in-advise ng biyanan. At ang biyanan, based on my study, ang biyanan niya hindi pa masyadong converted. Oo. Kasi bakit may nabasa ko sa Bible, sinabi ni Jethro sa kanya, naniniwala ako na ang Diyos mo ay higit pa sa lahat ng Diyos na sinasamba ng iba. Pero mo, kinoconsider po pa ibang Diyos, hindi ka pa totally niwala na isa lang ang Diyos. Kaya si Jethro, hindi pa totally 100% converted. Ngayon, ito na advice ni Jethro. Verse 19, pakinggan mo itong ipapayo ko sa iyo. Sino papayuhan? Si Moises. At tutulungan ka ng Diyos. Ikaw ang lalapit sa Diyos para sa kanila at magdadala sa Kanya ng kanilang mga usapin. Ikaw ang magtuturo sa kanila ng mga kautusan at mga tuntunin, at ikaw rin ang magpapaliwanag sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Normally, yun naman ang ginagawa ni Moises, di ba? Ngunit, ito na, verse 21. Sabi nyo nga, ngunit, pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa ng libo-libo, daan-daan, 50-50, at 10-10. Alam niyo po ba ang bilang na sinabi rito, libo-libo, daan-daan, 50-50, at 10-10 ay nagsisimbolo ng number of growth o growth number? Nagsisimbolo po ito ng pagdami. Bakit? Merong certain number na kailangan pamunuan. That's why nung nandito si Pastor Hiram, pinakinggan ko yung sistema ng CSB. At ito po yung kailangan gawin ng CSB Sampaloc. Dapat po na merong connect group na active para ang pastor natin, hindi po siya nag-iisip pa. Ultimong yung people na alaga ng isang leader, siya pa mag-iisip. No. Ang tututukan na lang ni Moses, si Aaron, si Hur, si Josue, at si Caleb. At silang apat na pinili, sila naman ang mag-iisip sa mga sa baba. Ayaw natin mapagod ang ating Moises. Amen. So please, be active to your connect group. Yan po ang binaba ni Pastor Hiram. Nakita ko, parehas po yan sa G12. Parehas po yan na binaba rin ni Bishop Oriel Baliano, na aking pong direct mentor. Kaya sabi ko, kung hindi po ito ipapangaral, hindi po ito i-apply, magiging stagnant po ang church. Kaya kung walang connect group, wala pong growth. Alam niyo po ba na ang connect group, yan po ang nagmimistulang pinto ng church? The more na mas marami ang connect group, the more na mas marami ang pintuan ng church. Yes, amen. Hallelujah. Please absorb niyo po. Isipin niyo maigi. Dahil ang connect group, sila ang nagwi-win. Ang connect group, sila ang nagpe-pray sa bawat isa. Ang connect group, sila ang nagpapalakasan. Sila ang nag-strategize. Sila ang bumibisita. Sila ang nagdi-disciple sa isa't isa. Kaya ang connect group, yan po ang sikreto ng mga lumalagong simbahan. Pero ang pastor, parang si Moses, nakaupo sa bato, nagpe-pray na lang para sa inyo. At ang growth, hindi nyo po maiiwasan. Why? There is an active connect group. Sino po ang nasa connect group? Magsabi ng Amen. Amen. Kung maunawaan nyo po yung sinabi ko, yung intro ko, na ang purpose ng Christmas is to save the soul for our salvation, please,
Listen to me. Yung connect group, yan po ang hahayop. Yan po ang magtutulungan para maalagaan at maraming maligtas. Amen? Because the more the connect group is growing, the more na yung door ng simbahan ay dumadami. Amen. Amen ba tayo nun? Amen? At isa sa mga naalala ko, actually wala na akong outline verse lang, naalala ko, ang simbahan po ay local government of heaven. Amen. Amen. Narinig niyo na po yun, Pastor Jun? The church is the local government of heaven. Amen. Ang pastor lang po ang chairman. Amen, amen. Ngayon, kung ang church is local government of heaven, actually, meron pa akong narinig na ang church ay para siyang embassy. Sabihin niyo nga embassy. Pag pupunta ka sa isang bansa, pupunta ka sa embassy, tama? At pag pupunta ka sa embassy, may kakausapin kang embassador o ambassador. Alam niyo po ba, lahat ng mga nililigtas ng Diyos kailangan pumunta sa embassy ng heaven? And if the church is the embassy of heaven, kamusta na ang mga ambassador natin? Sana po ma-absorb nyo. Sino po dito yung parang tingin sa sarili niya ambassador, pag hindi ka gagamitin ng Lord, hindi maliligtas ang pamilya mo, magsabi ng amen. Amen. Kung hindi ka gagamitin ng Lord, hindi maliligtas yung pamangkin mo, tita mo, nanay, tatay mo, kapatid mo, kapitbahay mo. Please say amen. Amen. You are ambassador and the church is the embassy. They will not go to heaven unless they will not come to the church. Pero syempre si Jesus ang ating sentro. Amen. Dito lang dadalo. Why? Dito sila naaalagaan. Amen? Amen. May sense pa ba yung sinasabi ko? Amen, amen. So please, yung connect group, kailangan po natin i-empower yan. Why? Kasi yun yung advice ni Jethro eh. Pinapagod mo sarili mo. Sa ibang translation, pinapatay mo sarili mo. Why? Ikaw pa mag-iisip kung anong kakainin nila, kung ano yung pag-judge dun sa kung sinong tama at mali. Ikaw pa bibisita sa bahay-bahay, mali. Sabi ni Jethro, pumili ka ng mga karapat-dapat, may kakayahan, may takot sa Diyos, hindi nasusuhulan. At sila ang mamahala doon. Kaya mga pastor, hindi po tumatanda, pabata ng pabata dapat. Amen? Hallelujah. Hindi tumatanda ang pastor, pabata ng pabata. Bakit? Maraming hur, maraming mga kaleb, maraming hoswe, maraming araw na tumutulong sa pastor. At yan po ang hinahanap ng ating tatay dito. Tulungan natin siya to make the church grow. Hallelujah. At isang salita ang nais ko pong ibitawan sa inyo. Yung tinatawag na accountability. Sabihin nyo accountability. Nung ako po'y tinawag ng Lord at binigyan ako ng mga alaga, parang si Tatay Jun, sabi ni Kuya Mike sa akin, once na tumungtong ka sa bahay ni Tatay Jun, tuturing kanyang anak. Naramdaman ko yun. Kasi ako rin, nung nagpastor ako, itong mga batang to, talagang tumanggap sa Panginoon. Sabi ko, nak, lagi ko kayong pinag-pray. Hindi ako mapakali pag di ko kayo makita. Why? That's the heart of a pastor. Next verse, please. Let's show the next verse. 2 Timothy chapter 2, verse 2. Ito, the Message Bible. Sabi rito sa 2 Timothy chapter 2, verse 2. Pass on what you heard from me, the whole congregation saying, Amen, to reliable leaders who are competent to teach others. Ito po yung pagdidisciple ni Pablo kay Timothy. Ako naniniwala ako, katulad ng mga pinapatanggap ko sa Panginoon, yung mga nawiwin ko, mga nasisirang ko ng word, alam mo, pag na-born again ka, ito lang different natin sa Catholic. Kasi I'm from Catholic din. Sa Catholic, wala pong mag-aalaga. Pero pag ikaw po'y tumanggap sa Panginoon, merong isang tao magiging accountable sa'yo. Yes. And kung makahanap ka ng pastor mo, hindi ka nun iiwanan. Amen. So I will tell you na lahat po tayo tinuruan ng pastor. Amen? Sinabi ni Pablo kay Timothy, pass on. Sabihin nyo nga, pass on. Hindi lahat tinawag na magpastor. Pero lahat tinawag na humayo. Amen. Hindi lahat tinawag magpastor, pero lahat tinawag humayo. Let's read the next verse para patunayan ko sa inyo na lahat po ay tinawag para humayo. Amen.
Kasi may mga katwiran, hindi naman lahat magpapastor, hindi naman lahat yes, tama. Pero lahat tinawag para umayo. John chapter 15, verse 16. Sinabi sa John 15, verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo para humayo kayo at mamunga ng bungang mananatili. Ano yung bungang mananatili? Grabe. Amen. Doon pa lang sa bungang mananatili, hindi temporary po ito. Yung mga naliligtas na kaluluwa, yung po yung nananatili. Amen. Amen. Yung katawan natin, temporary, yung soul natin, eternal. So let's win souls for Christ. Yun po yung nananatiling bunga. Amen. So lahat po tayo tinawag, pinili para humayo at mamunga ng mga bungang nananatili. Amen. Kaya ako po naniniwala ako, year 2025 is the year of growth in this church. Amen. I believe and I declare the year 2025 is the year of growth. Quantity, hindi lang quality. Bakit? Alam nyo, napansin ko, lahat kayo malalalim ng Kristiyano. Dahil solid kayo, na disciple kayo. But the quantity, yan po ang isa sa ebidensyang nasa atin ng Panginoon. Amen? Dahil sabi nga, yung pinuspos sila doon sa upper room, alam niyo po, after nung kapuspusan ng banal na Espiritu, sabi doon, araw-araw may dinadagdag na mananampalataya. Amen. So, ibig sabihin, the manifestation of the Holy Spirit is the church growth. The manifestation of the Holy Spirit is the additional people na nasisave. So, mga kapatid, kung ikaw ay totoong mainit sa Panginoon, mainit ka rin mag-share ng word. Mainit ka rin na talagang humayo. Hindi ka mapakali pag yung pinsan mo, kapatid mo, lagi mong kausap, classmate mo, teacher, hindi mo mawin. Tiga-abada sila. Abada rin po ako nag-aral. Alam nyo, first year, second year, third year, fourth year, may nawiwin ako sa church. Hindi lang po dahil nautusan, pero siguro dahil talagang nilagay na ng Lord yung passion, talaga papasok ako, may Bible ako, regalo sa akin ng daddy ko, ng birthday ko eh. NIV pa yun. Tapos pag break time, bubuklat ako. Pag may nagtanong sa akin, that's the time na makapag-share ako. So, sabi, season or out of season, we must share the good news. Amen? Kaya yung daddy ko, nagpatato. Si Pastor Ador, nagpatato. Ay, he died for me and I will live for him. Tapos nagsusot lagi ng sando yun. Oh, bakit? Pag nakakita, nasa LRT siya, nasa jeep siya, nasa palengke siya. Sir, ganda ng tattoo mo ah. Pag napansin siya, corner niya na yung nagtanong. Ibig sabihin, meron siyang attraction pag napansin. Kasi yung he died for me, I will live for him, merong koronang tinik. Kasi tas colorful yung tattoo ni daddy. Mapapansin mo. Discipleship na to. Oh, talagang ibig sabihin, any means, anumang paraan, para ma-share mo lang si Jesus, gagawin ng lingkod ng Panginoon. Amen? Amen, amen? Kaya lahat tayo tinawag para humayo. John 15:16. At balik po ako dito sa 2 Timothy chapter 2, verse 2, yung pass on. Alam nyo, pagka hindi natin i-apply itong 2 Timothy chapter 2, verse 2, I guarantee you, next year, January to December, ganito pa rin bilang. Pero, pag naunawaan nyo ang pagdi-disciple ni Pablo kay Timoteo, hindi na po tayo kasya rito, Pastor. Hallelujah! Bakit? Ipapass on mo kung ano yung tinuro sa atin ng Panginoon at ng ating Pastor. Amen? Kaya sabi ko nga sa mga disciple ko, ang Christian life hindi kasi yan pang sarili. Hindi lang pang personal. Kaya nga minsan nabanggit ko sa unang preaching ko, sometimes a Christian is sabi ko? Unconscious, selfish Christian. Unconscious na, hindi nila alam. Selfish sila. Why? Kasi iniisip nila, paano ko lalago? Paano ko pagpapalain? Paano ko lalakas? Paano ko mako-comfort? Lord, kausapin mo ako, Lord. Laging sarili. Sabi ko sa disciple ko, no, Christian is not just for your personal agenda or your personal growth.
Kailangan ang Christian life nagpo-flow. Pinapasa mo kung ano yung na-receive mong kaligtasan. Amen, amen? Sino pa po yung nakakaunawa sa akin magsabi na amen? Amen. Sa mga inaantok, palakpak muna tayo sa Panginoon. Hallelujah. Dahil pumalakpak, tayo inaantok. Huli kayo, huli kayo. Sa mga inaantok, pumalakpak na lahat. Kayo Okay. So, tingnan nyo po ito. Sabi rito sa Matthew 24:35, yan, pakita po natin. Kasi yung bungang mananatili, gusto ko pong emphasize ng konti. Kasi ito po yung demand. Sabihin nyo nga demand. Ito po yung hinahanap ng Lord sa lahat ng pinili. Again, hindi lahat tayo pinili para magpastor, mag-evangelize, maging prophet, maging teacher, diba? Maging apostle, pero lahat pinili po para humayo. Amen? Malinaw po ba yun? Amen. So, ngayon, yung demand ni Jesus na bungang nananatili, ito po yan. Ewan ko kung na-send ko kay Clarence kahapon, pero ibasahin ko na lang. Matthew 24:35, Heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. So, yun yung eternity ng word. Romans 1:6, For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone. Mga kapatid, I have only 10 minutes at gusto ko pong kunin uli yung attention nyo. Kasi may attention span na lang ang tao ngayon eh. Alam niyo ba yun? Dahil sa dami ng entertainment sa social media, ang dali mo nang mainip. Pero itong 10 minutes, ibubuhos ko na to. Amen? Sino pa ang excited sa Word of God? Magsabi ng amen. Yung bunga na nananatili po, yan po yung demand. Kahapon po nagpagawa po ako ng amplifier dun sa Raon. Yung ginagamit naming maliit na speaker. Dating daan pala. Dating daan. No? Kasi, sir, pakisulat po name mo. Follow up namin kung okay na amplifier. Nilagay ko Pastor AJ. Nagsalita yung technician. Sabi, kaya ayoko magpastor, baka magkamali ako sa pagpipreach ng Word of God eh. Sabi nung technician. Sir, mukhang ka po familiar ka sa Word. Nagbabasa ka po siguro ng Bible. Oo, active ako sa MCGI ba yun? Kay dating MCGI? O dating dayo, di ba? Sabi ko, sir, tapos biglang nag-open ng mga topic about din sa ganito, ganyan. Sabi ko, nalaman ko na ang purpose niya is para lang maipagtalo kasi inconsistent na yung kanyang mga sinasabi. Iniiwan ko na. Sabi ko, Lord, kung ito po ang purpose niya ay para malaman ng katotohanan, hindi ko iiwan to. Pero kung ang purpose niya makipagtalo at patunayan siya lang ang tama, sayang yung oras ko. Kasi alam niyo yung makakonect ka sa tao, makapag-share ka ng word, is a privilege for you to share the salvation. Kahit ako nag-movie ako, nag-share ako ng word, pero hindi lahat. Siguro sa 20, isa lang na-share ko. Kasi pinapakiramdam ako rin already. Pero I pray din na ma-receive niya. So, alam niyo, ito lang po. Bigyan natin ng panahon ng kaluluwa ng iba. Ibig sabihin, minsan labas tayo sa comfort zone. Na parang lagi nating ina-ask, Lord, please comfort me. Sometimes yung prayer ko, Lord, comfort me with your answered prayer. Comfort me with your answered prayer. Pero niremind ng Lord, pag hindi pa kita in-answered prayer, hindi ba kita nako-comfort? Parang ganun eh. No? Kaya parang sinasabi ng Lord, no. Nako-comfort ka pag nakikita mo maraming nasisave. Pasensya na kayo, yun ang word ng Lord sa akin. Masaya ako pag nandito yung mga kabataan na yan. Masaya ako pag nadadala ko mga young pro sa Panginoon. Masaya ako pag na-share ako ng word yung kapitbahay ko. Yun ang tunay na kagalakan ko. Siguro mami-misinterpret na iba, pero mga kapatid, that's my personal word why I share to you. Because hindi lang ako pinili para magpasto. Pinili po ako para umayo. Amen. And I tell you, lahat po na nakikinig sa akin ngayon, sino nakikinig magsabi ng amen? Pinili ka ng Panginoon para humayo, para magligtas, magtumulong sa mga naliligaw ng landas. Marami po na hindi nakakaalam ng katotohanan. Sometimes, tanungin mo, ano ang truth sa'yo? O iniwan ko lang sa kanila, sa mga disciple ko, what is truth?
God is good all the time. Okay na, yun muna panghawakan mo. Kahit na anong circumstances ng buhay, may pagsubok, may problema, may challenges, God is good pa rin. Yes, amen. Bakit? Kasi pag nawala yung katotohanan, God is good all the time, pwede kang bumitaw. Yeah. Mga kapatid, kailangan meron tayong strategic way to win more souls. Yeah. Parang si Jethro, balik ako kay Moises, in-advisean siya eh. Mali yung ginagawa mo, pumili ka. Ang isa sa mga, nakalay ba ito? Oh, kasi meron akong mga dinidisciple from my previous church. Talagang nakita ko sa heart, no? Kasi ang mga pastor may isang gift yan na talaga na-discern po natin eh. Kung ano yung nasa heart niya. Bro, gagawin kitang leader. Bagong-bago siya kay June. Gagawin kitang core. Di ba sa CSB may core? Kasama na daw ako ni Tatay June. So hinili ko siya. Bago, alam niya, nag-react sa akin yung mga core eh. Bagong-bago yan, pastor, bakit ko pinili? May nakikita ako sa kanya. Trust me. Trust me, may nakikita ako sa kanya. Kahit bago siya. He is available and he is teachable. Alam niyo kung sino yun? Si Adrian. Bagong-bago. Pero, kasi alam nyo ba, nakatira siya sa isang bahay na may rooftop. Araw-araw, nagde-devotion yan. Yung palutang pa lang ang araw, may picture na yan. Pastor, ito word ng Lord sa akin. Amen. Consistent. Hallelujah. Alam nyo, tayo po, hindi lang pastor dapat ang nagse-select eh. Dapat tayo. No? Kaya misis ko, tinuturoan ko. Mali, magtuturo ko ng discipleship at pagsusolving. Hindi pwedeng ako lang. Kaya siya, may naalagaan siya. Yung invite mo, nandito ba? Wala, no? Oo. Yung sinabi ko kay Tatay Jun, mayroong kang invite na dancers. Kasi may mga professional dancer na naalagaan nila. Kaya sabi ko, kailangan ito. Dahil ang Christian life, hindi lang pang personal use. Sometimes, ang nagiging lang natin, personal use ang Christianity. Ang Christian life is for other people. Pass on. Sabi niyo nga pass on. Amen. Tulungan natin ang ating pastor. Amen. Tulungan natin siya. Kasi alam niyo, ako nga po may notebook ako. Doon sa notebook ko, nandun lahat ng pangalan. Si Prince, si Lance, si Cyrus, si Julio, sila Adrian, sila Edric, Adrian, Rose. Sila, binilang ko, nasa 40 tayo. 40. Yan yung mga napatanggap natin, mga inalagaan natin, 40. Araw-araw, pinapipray ko sila. Amen. So, araw-araw, by name. Kasi alam niyo ba, tinawag ka ng Lord by your name? Yes. Hindi lang, lumapit ka sa akin. No, tinawag si Pedro by his name. Yes. At tinuturuan ko isa sa disciple ko si Mike, when you pray for someone, ang the best prayer for the person na gusto mo i-win, Lord, call him. Tawagin mo sila by his name. Dahil iba yung tinawag ka ng Lord. Dahil pag tinawag ka ng Lord, may purpose. Amen? Pag tinawag ka ng Lord, may purpose. Alam niyo ba, iniingatan ka ng Lord, minsan hindi lang para sa'yo. Yeah. Iniingatan ka ng Lord, pinagpapala ka dahil may purpose siyang iniingatan sa'yo. Yes. Amen. Kaya hindi ako namamatay sa gutom kasi may purpose ko, marami pang maliligtas. Amen. Kaya ikaw hindi ka pababayaan ng Diyos dahil may purpose siyang nilagay sa heart mo na kailangan ma-discover mo, kailangan makita mo, at i-activate mo. And one of the purpose is the purpose of Christmas to save the lost soul. Hallelujah. Kung alam ng Lord, may sakit ka, for example, nakita niya in the future marami pang maliligtas dahil may purpose siya. Kung wala ka ng purpose, baka kukunin ka na niya. Pero kung may purpose ka pa, bubuhayin ka pa niya. May purpose pa. Amen. Kung bakit nagdadrive ka, merong nawala ng preno, pero hindi tumama sa'yo, dahil may purpose ka pa. Amen, amen. Ako nagdadrive ako, minsan nangyayari sa akin, pastor, parang kinakapos yung preno ko. Pero buti lang, huminto, konting-konti lang, gahibla na lang. Lord, thank you. Kaya mga kapatid, pag may purpose ka, iniingatan ka at pinagpapala ka ng Panginoon. Amen, amen? Amen. Sino po uli nagmamahal sa ating Moises? Magsabi ng amen. Yung Moses natin walang balbas. Pero, pogi pa rin batang bata. Sa totoo lang, mahalin natin ang ating pastor. Why? Sometimes, pag mahal mo ang pastor mo, yun ang katunayan o katibayan na mahal mo ang Diyos. Ang Diyos na hindi nakikita, paano mo mamahalin?
dun sa taong nakikita mo, lalo na yung lingkod ng Panginoon. Kaya nga may word sa amin si Lord no, yung pangako kay Abraham na lahat ng magpapala sa iyo, pagpapalain ko. Amen. Hindi lahat sinabihan nun. Si Abraham lang. Amen. No? Pero, sinabi sa New Testament, you are an heirs or heirs, yung tagapagmana. Yung pangako ng Diyos kay Abraham, pwede mo angkinin. Inangkin ko po yun, tay, nung nalaman ko, tinawag ako ng Panginoon. Kaya nakita ko po lahat na nagbibless sa house church po na umatid, pinagpapala po sila. Yung mga nag-aabot, yung tawag doon ay Pentecostal shake hands, pagka nagkamay, may laman, diba? May blessing. Naku, nakita ko po, maliit pa po ako, tumira kami sa church. Lahat po nang tumulong sa pamilya ng pastor, hindi po pinagkulang. Amen. At ngayon po magaganda ang buhay. Why? Kasi yung Moises po iilan lang po ang Moses at hindi lahat tinawag para maging Moises. Sila lang po yung handang magsakripisyo, yung handang mapagod, handang mawalan para sa'yo. Alam niyo yung Dali dun sa Quintos, Espanya? Bumili ako, namili ako ng konti. Merong bulaga na yung cellphone niya dikit na dikit sa mukha. Tapos may baston. Maraming kasamang bata. Tapos sabi nung tatay, mga anak, gusto niya, kuha lang kayo. Ito, pastor, gusto ko po ito. Pastor pala. Yung may tungkod tapos, ganun, pastor pala. Sinundan ko ngayon, paglabas nila. Mga anak, uwi na kayo kagad. Sa Dali, Espanya, Quintos. Sinundan ko yung bata kasi tapos na rin ako bumili. Uy, pastor pala yung kausap nyo kanina. Opo, dito po sa malapit lang pala sa amin. Talaga? Pakisabi kay pastor nyo, bilib ako sa kanya. Mahalin nyo yung pastor nyo, tulungan. Kasi alam nyo, ang pastor, biro mo, may tungkot ang haba. Alam nyo yung mga bulag? Yung para lang malaman niya walang bubunggo, sasagihin muna ng baston niya. Sabi ko, grabe. Nagpastor. Kaya sabi ko, mas mahirap yun kaysa naman sa akin. Ako, kaya ko pa Pero siya, bata pa. Ang tagal nun bago mag-grow at tumulong sa ministry. Pero bakit? Yun ang puso ng pastor. Kaya pag kayo po ay pinapollow up ng pastor, tinawagan kayo, sagutin nyo kagad. Tama ba, Pastor Jun? Amen. Pag pinuntahan kayo, huwag nyo taguan. Amen. Pagka chinat kayo at sim nyo, reply kagad. Why? Alam nyo, talagang time na ako time na ako. Kaya praise God. Kaya mahalin natin ang ating palakpakan natin ang Panginoon at ang Moses ko at ang CSB. Tulungan po natin sa umayo. Let's give our life to our Connect group. Mahalin natin yung Connect group din. Yan po ang pintuan ng simbahan. The more na maraming Connect group, the more na maraming simbahan. Doon kasi pumapasok ang tao. Yung bahay namin, Connect group yan. Pag pumasok yan, automatic CSB members po yan. So, ang bahay nyo, gawin yung Connect group. Connect place. Ang tawag ko sa bahay ko, fireplace. Fireplace. Lahat ng pumapasok doon, nag-iinit ang pananampalataya. Amen. Hallelujah. Tayo po tayong lahat. Hallelujah.